Magandang araw mga bata, kumusta kayong lahat? Kinatutuwa kong malaman na kayong lahat ay mabuti. Bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Annabel Tantay, ang inyong guro sa asignaturang Pilipino. Nais ko rin sana kayong makilala isa-isa. Sige, mag-umpisa na tayo dito sa harap. Giancarlo, Jessica, Sherry. Kay gagandang mga pangalan. Maraming salamat mga bata. Pwede ba tayong magsitayo para sa ating panalangin ngayon? Jessica, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin ngayon? Maraming salamat, Jessica. Ayan, pwede na tayong umupo. Giancarlo, maaari ka bang tumayo upang tignan kung may lumiban ba sa hanay ng mga lalaki? Maraming salamat, Giancarlo. Sa inyo naman, Lorna. Maaari ka bang tumayo upang tignan kung may lumiban ba sa inyo? Maraming salamat, Lorna. Ikinatutuwa kong malaman na walang lumiban sa ating klase ngayon. Ibig sabihin, lahat kayo ay matututo sa ating pag-aaralan ngayon. Maaari ba tayong magsitayo? Marunong ba kayong sumayaw? Yeah, marunong naman kayong lahat. Sige ha, sabayan niyo lamang yung tugtog. Nagugutom na ba kayo? Tara! Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya. Pagsama-samahin, paghalu-haluin, fruit salad, fruit salad. Ang galing-galing nyo naman! Tara, bilisan natin! Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya. Pagsama-samahin, paghalu-haluin, fruit salad, fruit salad. Ito na ang pinakamabilis! Isa, dalawa, tatlo! Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya. Pagsama-samahin, paghalu-haluin, fruit salad, fruit salad. Ang galing-galing nyo! Maraming salamat mga bata. Bago kayo magsiupo, pakihanay muna ng maayos ang inyong upuan, pulutin ang mga kalat, at itapon ito sa tamang tapunan. Ayan, maaari na kayong magsiupo. Nais ko lamang ipaalam sa inyo ang aking mga alituntunin sa aking klase. Meron akong 3 alituntunin. Una, walang magdadaldalan kapag ako ay nagtatalakay o nagsasalita. Pangalawa, makilahok sa mga gagawin nating aktibidades o pangkatang gawain. At ang pangatlo, magsitaas lamang ng kamay kung nais sumagot o kung may katanungan. Maliwanag ba ang aking mga lituntunin? Ayan. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Ano nga ulit yung paksang tinalakay natin kahapon? Angela? Mahusay! Bigyan natin si Angela ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Sino-sino naman ang mga tauhan sa kwento? Cheryl? Mahusay! Bigyan din natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Handa na nga kayo sa ating pag-aaralan ngayon. Kaya naman, naghanda ako ng aktibidades na ating gagawin na may kinalaman sa pag-aaralan natin ngayon. Magpapakita ako ng mga larawan at huhulaan nyo o tutukuyin nyo kung ano ito. Maliwanag ba? Sige, magsimula na tayo. Para sa unang larawan,
Sino ang makapagbibigay ng sagot? Isa siyang lalaki. May hawak siyang kamera. Tapos parang may sinisigaw. Cheryl, mahusay. Isa siyang direktor. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ang galing. O, para sa ikalawang larawan. Mga tao. Parang may tinitignan sila sa malayo. O, sino makapagbibigay ng kasagutan? Parang may pinapanood sila. Ano kaya sila? Sila ay manonood, mahusay. Bigyan natin si Angela ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ang galing-galing. O, para sa pangatlong larawan. Ito ay, sila ay nasa tablado. Nakabihis sila. Ano kaya sila? Sila ay mga tauhan, mahusay. Palakpakan niyo naman si Cheryl. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Para sa pang-apat na larawan, sinong makapagbibigay ng sagot? May kortina, may ilaw. Ano kaya ito? Kwarto ba to? Hindi. Mali. Anong tamang sagot? Mahusay, Leslie Ann. Ito ay isang entablado. Bigyan din natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Para sa pang-5 larawan, 2 karakter. May hawak silang papel. Ano kaya ang kanilang hawak? Sino makapagbibigay ng kasagutan? Jessica? Tama. Ito ay isang script. Bigyan din natin si Jessica ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Nanonood ba kayo? Anong pinapanood ninyo? Mahilig ba kayo sa drama? Kasi ang gagawin nating aktibidades ngayon ay may kinalaman din sa ating pag-aaralan ngayon. O, sino-sino ang mga mahilig sa drama? Yan, marami-rami din. Pipili lamang ako ng 3. Ang tawag sa aktibidades na ito ay Linya Mo, Bigyang Buhay Ko. Para sa inyong panuto, babasahin at unawaing mabuti ang mga linya, tapos suriin ang wastong damdamin na nakasaad dito. Pipili ako ng 3, si Jessica, si Vanessa, at si Giancarlo. Babasahin nila yung mga linya, tapos kayo, ibibigay nyo kung ano damdamin ang pinapahayag ng kanilang babasahin. Liwanag? Sige, para sa unang linya. Pakibasa, Jessica. Mahusay. Palakpakan nga natin si Jessica para siyang artista. Anong damdamin ang pinapahayag sa linyang binasa ni Jessica? Tama. Ito ay galit. Mahusay. Para sa pangalawang linya, pakibasa, Vanessa. Palakpakan naman natin si Vanessa. Napakagaling niya. Para siyang artista din. 1, 2, 3. Ang galing-galing niya. Ano kayang damdamin ang nakasaad sa kanyang linyang binasa? Siya ay malungkot.
Para sa pangatlong linya, pakibasa, Giancarlo. Akala mo lang wala, pero meron. Ano kayang damdamin ang pinapahayag ng linyang ito? Tama, ito ay gulat. Mahusay. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Handang-handa na tayo sa ating bagong pag-aaralan. Meron na ba kayong idea kung ano ang pag-aaralan natin ngayon? Ang pag-aaralan natin ngayon, ang paksang tatalakayin natin ay patungkol sa dula at mga elemento ng dula. Hindi kayong lahat sa ating talakayan ngayon sapagkat mamaya ay magtatanong ako at kailangan kayong lahat ay sumagot. Okay, para sa ating talakayan ngayon, pakibasa kung ano ang sinasaad ng dula. Ano ang ibig sabihin ng dula? Leslie? Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. So, ito yung dula, kilala sa tawag na drama din. Nanonood din kayo ng drama, di ba? May ibang klase tayo ng mga dula. Merong nakakatawa o yung tinatawag na comedy, nakakatakot, horror, at meron ding nakakalungkot, yung tinatawag natin drama. Meron ding dula na nanatili lamang sa libro. Yung gumagana lang natin is yung imahinasyon natin. Pero mas maganda kung nasasaksihan natin o napapanood natin sa tablado o sa telebisyon. Diba? Anong mas gusto nyo? Yung napapanood o yung nananatili sa libro? Ayan, mas gusto natin na natutunghayan natin, nasasaksihan natin, di ba? Kasi parang mas nakakainggan yung manood. Saan nga ulit tinatanghal ang isang dula? Tama, sa isang entablado. Naiintindihan na ba? Yan. Mabuti naman at naiintindihan nating lahat. Tutungan na tayo ngayon sa elemento ng dula. Pakibasa ang mga elemento ng dula. Yung una. Jonathan? Ayan, ang script o nakasulat na dula. Ito ang pinakaluluwa ng isang dula. Ang lahat ng bagay na isinaalang-alang at nararapat na nanaayon sa isang script. So, yung ginawa natin kanina, aktibidades, kung yung natatandaan, ito yung mga dinadialogo ng mga tauhan. Ito yung mga binibitawang salita ng mga tauhan sa dula. Yung ginawa nyo kanina, ganon. Kaya lang, maikli lamang yung sinabi ninyo, yung mga linya doon. Pero ito yung mga binibitawan nating salita. Naiintindihan na ba? Gaano kahalaga yung script sa dula? Pag walang script, walang dula. Hindi magiging maayos yung takbo ng istorya pag wala tayong binabasang script. Diba? Sige, naiintindihan na ba? Ayan, mabuti naman. Sige, punta na tayo sa ikalawang elemento. Basa. Vanessa. Ayan, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo, nagpapakita ng iba't ibang damdamin at pinapanood na tauhan sa dula. Ito yung binibigyang focus ng mga manonood, yung mga aktor. Kung walang aktor,
O, walang buhay ang isang dula. 'Di ba? O, magbigay nga kayo ng mga paborito nyong aktor, mga kilala ninyo, mga iniidolo ninyo, si Daniel Padilla, Coco Martin, Catherine Bernardo. O, sila yung mga halimbawa ng aktor o tauhan. Yan. Okay, punta na tayo dito sa pangatlong elemento. Pakibasa. Tanghalan. Anumang puok na pinagpapasya ang pagtanghalan ng isang dula. O, ito yung mga lugar kung saan napagdesisyonan ng isang direktor kung saan niya gustong pagdausan ang isang dula ay doon kung saan naaangkop ang isang dula. Halimbawa, maaring sa simbahan, di ba? Kapag nagpapakasal. Magbigay nga kayo ng mga lugar kung saan pa yung pwedeng pagganapan ng isang dula. Yan, sa lansangan. Pwede. Sa tablado. Ayan, yung mga halimbawa ng tanghalan. Pang-apat na elemento, sabay-sabay nating basahin. Ayan, base sa inyong nabasa, ano ang ginagampanan ng ating direktor o taga-dirihe? Sila yung nag-i-interpret ng isang script mula sa pagpapasya sa kaayusan ng tagpuan, ng kasuotan ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. Sila yung direktor, siya yung nagdedesisyon kung ano yung susuotin ng mga aktor, mga tauhan. Sila yung nagpapasya kung saan igaganap ang isang dula. Siya rin yung bibigay ng script. Siya yung nag-i-interpret. Naiintindihan na ba kung ano ang direktor? Sige, tumuha na tayo dito sa panglimang elemento. Pakibasa, Mark Kenneth. Manonood. Ayan. Sa kanila, inilalaan ang isang dula. Sila ang sumasaksi sa mga pagtatanghal ng mga aktor. Ayan. Napapahalagahan natin ang isang dula kung pinapanood natin ito. Ayan, nabibigyan natin ng halaga. Ayan. Naiintindihan na ba ang mga elemento? At ang dula? Ayan, mahusay. Ngayon naman, may papanood ako sa inyong dula. Ang gagawin ninyo ay unawain at panoorin ninyong mabuti. Sapagkat mamaya ay magtatanong ako. Sige, ang dulang ito ay sa pula, sa puti ni Francisco Rodrigo. Sige, magsimula na kayong manood. Kumusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, class. Salamat at naalala mo kung kumustahin. Si Siling naman? Bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat ng mata mo sa umaga, wala ka nang ibang iniisip kumustahin at himasin kundi ang iyong itinali. Tila ba mas mahal mo pa sila kaysa sa akin? Ano ka ba naman, Siling? Wala nang pinakamamahal pa sa aking puso, kundi ang aking asawa. Siya nga ba? Ngunit, sa pinakikita ko hinihimas mong iyong itinali, ibig ko na minsang mainggit at magselos. Ngunit, Siling, alam mo naman, kaya ko lang inaalagang mabuti ang mga tinali nito ay para sa atin din.
Sila ang magdadala ng grasya sa atin. Grasya ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari. Huwag mo sanang mungkatin ng nakaraan. Oo, ako ngayon napagtalo ng mga nakarang araw sapagkat noon ay hindi pa ako biyasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon, marami na ako natutuhan. Ang mabagong sistema. Ngunit Nicolas, nung isang linggo nung natalo ang manok ng Talisayin, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema noon? Yun ay disgrasya lamang, Siling. Makinig ka. Alam mo, kagabi na naginip ako. Napanaginip akong nahablo ko ng isang kalabaw. Kalabaw? Kalabaw na puti, Siling. Kalabaw na puti? Na puti. Bigyan mo lang ako ng 5 piso ngayon. Ay, walang salang. Mananalo tayo. Ngunit Nicolas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mong iyan? Noong isang buwan na naginip ka ng ahas na numero 8 at ang pinakasi mo nun ay nataon sa 8 ng Pebrero at ang sabi mo'y kwarta na. Ngunit anong nangyari? Natalo ka ng 6 na piso. Oo nga. Ngunit, ang batihan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan ko mabuti ang kaliskis at kanya ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Siling. Ipinapangako ko sa iyo, walang salang, tayo ay mananalo. Ngunit Nicolas, ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin isang linggo nung natalo ang manok ng Talisayin. At anong nangyari? Nagkaulan tayo ng pakang na manok? Sinabi ko na yung iyon ay disgrasya. Sige na, Siling. Ito na lamang. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabong. Totoong-totoo. Totoo. Sige na. Madali ka at nagsusultada na. Oh, Sige na. May katrato pa ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako nagmadali ay kaya. Kung sa bagay, tagahawak lamang naman ako ng kwarta. O heto, huwag mo sana akong sisihin kung maubos na itinago nating pera. Huwag kang mag-alala, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. Oh, Beno. Diyan ka na? Kumusta ka, Nicolas? Kumusta? Shoning, dinispensahin mo ko. Ako lang ay nagmamadali. Nandiyan si Siling. Eto si Shoning. Bueno, diyan ka na. Hoy, Celine! Ano bang nangyayari sa iyong asawa? Tila, pupunta sa sunog? Ay, Shoning, masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa buwan. Celine? Sabihin mo lang ha, Shoning. Deban! 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 Ano po yung nalang Siling? O heto, Deban, 5 piso. Nagpunta naman ang amo mo sa sabuhan. Ipusta mo yan. Madali ka at baka mahuli. Okay po, sige. Ipusta ang 5 piso? Celine! Ano ba ito? Ikaw man ba na isang nangyayari? Hindi, Shoning. Ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas, ay pumupusta rin ako. Ah, hindi ka sa pagirang ngunit. Pumupusta ka lamang sa sabong? Uy, Celine, ano bang pinagsasabi mo? Oh, bueno, Shoning. Maupo ka't ipapaliwanag ko sa iyo. Ngunit, huwag kang maingay. Huwag mo sasabihin kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shoning, ako'y pumupusta lamang sa sabong upang huwag kaming matalo. Ah! Pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo? Celine? Pinaglalaro mo yata ako? Hindi, Shoning. Sapagkat marami nang nawawalang kwarta sa amin sa kasasabong ni Kulas. At nag-aalala akong baka isang araw, mag-idildil na lamang kami ng asin. Pilit ko naman siyang pinagsasabihan, ngunit madalas lamang kami mag-away. Sa anong dahilan? Sapagkat kung matalo si Kulas, ay nanalo ako. At kung matalo naman ako, ay nanalo si Kulas. Sa makatwid, walang mawawalang kwarta sa amin. Siya nga! Siya nga naman pala! Ayan, nasusultad ng marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang yan. Oh, heto si Teban, tumatakbo! Aling Siling! Ano? Aling Siling! Nanalo tayo! Nanalo tayo? Nanalo tayo, Aling Oh, Siling! bueno, punta ka na sa kusina at baka mamaya nandiyan si Kulas. Sige mo, Aling Siling! Oh, bueno. Lumakas na tayo, Celine. O ano, Kulas? Tila hindi kayo nabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo nga magitin yan! Talagang ako'y malas. Disgrasya lamang, Siling. Ang aking manok ay nanalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Yan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang ibang pinangahawakan kundi ang swerte. Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko na ang sabong.
Niyan, ninyo ay ayaw ko nang makita. Ang samuang iyan. Sana'y magkatotoo yan at huwag puro pangako. Oo, Siling. Ipinapangako ko sa'yo na hindi na ako magsasabong kailanman. O bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lamang kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Hoy pala, ay Castor! Kumusta na? At lagi na lamang ako nakatalo. Talagang imalas! Akalain mo ba yung kanina natalo pa ako? Bakit naman? Eh wala namang marami natatalo sa'yo. Ano mo walang marami? Halos tutong na lang ang natitira sa amin natitipon. Ngunit hindi tamang katwiran ang huwag ka na magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat kapag hindi ka na nagsabong, ay talagang tuluyan na mawawala ang kwartang natalo sa'yo. Samantalang kapag ikaw ay nagsabong pa, maaari ka pang makabawi. Hindi, Castor. Lalo na ako mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang at masama ang aking swerte. Ano bang swerte ang sinasabi mo? Hindi yun totoo. Tingnan mo ko, Kulas. Ako ay hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang magtigil ka, Castor. Kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabiting kung iuwi. Itong taong to, pumupusta ako, hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh, kung magkataong manok mo ang manalo, hindi maaaring manalo ang manok ko. Ginagawan ko ng paraan. Hoy, Castor, mano nga lang wag mo akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon. Anong biro ang iyong mga sinasabi? Totoo yun. At kung hindi lang talaga kita kaibigan eh, hindi ko sasabihin sa'yo. Ngunit, Castor, paano mangyari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo, sige na. O, bueno, kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipapaliwanag ko sa'yo. Kahit ba alin sa aking mga tinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. Oh, eto, Castor. At ngayon, kumuha ka naman ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Yung pinananahi. Halika't magmasid ka. Ang lahat ng mga manok ay may litid sa kanyang mga paa, na kapag ating dinuro, ay manghihina ang kanyang mga paa. Yan. Tingnan mo. Matuwid pa siyang naglalakad yan. Wala nang makakahalata sa ginawa natin. Ngunit mahina na ang paa na ating dinuro. At yung manok na yan ay hindi na makakapalo. Sa makatuwid ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na yan. Siguradong matatalo. Natural. Ngayon, ang kinakailangan lang natin gawin ay pumunta sa sabungan, ilaban ang manok na yan, at palihim na pumusta sa kalaban. Siya nga! Magaling na paraan. Nakita mo na eh. Ang hirap sa'yo, hindi mo ginagamit ang iyong ulo. Wait, Castor, hindi ba hindi pandaraya? Oo, pandaraya! Ay, Diyos mio. Sino ba namang tao ang hindi nakakwarta sa sugal na hindi gumamit ng daya? At bukod dyan, marami ng kwartang natalo sa'yo. O ginagawa mo lang to upang makabawi. Ano ba masama dyan? Siya nga, Castor. Kung sa bagay, malaki na ang natatalo sa akin. At akala mo gay, sa mga pagkatalo mo yan ay di ka dinaya? Kung sa bagay, nakita mo na Kulas, hindi ka mandaraya. Gaganti ka lang. Siya nga, may katwiran ka. Oh, ano pang hintay natin? Tayo na! Oh, Castor, hintayin naman natin si Siling, ang aking asawa. Bakit? Ano pa ang iyong kailangan? Alam mo namang si Siling ang may hawak ng supot sa bahay nito. Naku, Kulas. Ito nga palang si Kulas ay bukod sa talunan na sa sabungan, ay dihado pa sa bahay. Oh, bueno. Sige, hintayin mo siya. At laki-lakihan mo ang niya para makatipak tayo ng malaki-laki. Oo, Castor. O ano na naman? Malapit na siguro dumating si Siling. Alam mo ayaw kong makikita ka niya rito. Kung maaari lang ay umalis ka na. Huwag sana magagalit. Oo na, Kulas. Aalis na ako. Mabuti pa pumunta na ako sa sabungan at nang makahanap ng kareto para sa manok mo. Sumunod ka kagad ha. Pagdating mo doon ay ilalaban kagad natin yan. Oh, bueno, dyan ka na. Laki-laki ang munti pa ha. Siling! Ano naman ang Kulas? At akala ko ay isinusumpa mo ng sabungan. Siling,
Ngayon na lamang, walang salang tayo ay makababawi. Hay naku, Klas! Parang ang presyo ng asukal. Oras-oras nagbabago. Siling, talaga ngayon na lamang. Pag natalo pa ako ay, patayin mo na lahat ng aking tinali. Ipinapangako ko sa'yo. Ngunit, Klas, baka yan ay pangako na naman na napapako. Hindi, Siling. Hayaan si Shoning, siya ang testigo. Siya nga? Siling, tingnan mo na. Akong testigo. O, bueno, ito na lamang ha. Oo, Siling. Itaga mo sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. Sus Mariusip! 20 piso? Oo, 20 piso upang tayo makabawi. Sige na, Siling. Total, ito naman ay kahuli-hulihan. O, bueno, eto. Ay, salamat sa iyo, Siling. Ito'y kwarta na. Hindi kang magsisisi. Oh, bueno. Diyan naman na kayo, hane? Teban! 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 Magmadali ka! Ano naman po ba yun, Aling Siling? O, heto, ang amo mo nasa sabungan na naman. Magmadali ka, Teban. Ipos namin sa manok ng kalaban. 20 piso ito ah. O, 20 piso. Madali ka. Abay, itutudo na po ba ito? Oo! Todo! Napakalaking halaga nito ah. O sige po, Aling Siling. Ikaw naman, Shoning. Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi nga bali. Total, wala na kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Eh, ano pa? Ang iba pang masamang dulot ng bisyo. Shoning, alam mo ang bisyo ay nagbubuntot. Karaniwang kasama nito ay ang pagnanakaw, pandaraya, at kung ano-ano pa. Ngunit, nangako naman na si Kulas na ito na ang huli. Ngunit, Shoning, isulat mo sa tubig ang pangakong iyon. Ang hirap sa'yo, Siling eh. Hindi mo tigasan ang iyong loob. Ay! Talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko na. Kulas, hindi ba nanalo ka? Hindi. Natalo naman ako. At natodas ang 20 piso. Kulas, hindi mo ako dadaan sa mga panluloko mong yan. Alam kong nanalo ka. Sino ba ang may sabi sa'yo ako'y nanalo? Bakit ba? Nakilig ako sa buwisit na to. Hay naku, Kulas. Hindi mo ako dadaan sa drama mo. Isauli mo lang 20 piso. Diyos na mawain! Sino na kukuha? Kulas, baka naman Kulas ko ay mayroong kalasisi at doon may pinatuka ang 20 piso. Siling, ano bang kalokohan ito? Isinusumpa ko na natalo ang 20 piso. Sino ba bang nagkwento sa'yo na ako'y nanalo? Si Teban, nagaling siya ng sabuan. Oh! Baka si Teban ang nanguha ng kwarta. Siya nga. Sinabi ko na sa'yo. Huwag ka masyadong magtitiwala. Teban! Teban! Bakit po, Aling Siling? Teban! Hindi ko akalain na ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako po? Bakit ako po, Aling Siling? Bakit po? Isauli mo ang pera. Ano pong pera? Ang 20 piso. Di ba po natalo kanina sa sabong? Sinungaling. Kung natalo ka, ay nanalo si Kulas. Ngunit natalo si Kulas. Ha? Ano po, kung natalo ako, ay... Tay kayo! Tila gumugulo ang salitaan. Teban, ikaw ba ay pumusta sa sabong kanina? Opo. Saan ka nagnakaw ng pera? Kay Aling Siling po. Nagnakaw ka kay Aling Siling mo? Hindi po. Pinapusta po ni Aling Siling. Ganun. Hoy, Siling. Pinipigilan mo ako sa aking pagsabong, ha? Ikaw pala'y sa bungera pa ilalim. Hindi, Kulas. Pumukus na lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. Ganun. At ako'y kinalaban mo pa, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumukus lamang sa kalaban upang kahit matalo ka o manalo, ay hindi mababawasan ang ating kwarta. Siya nga! At para kahit matalo ay mayroon pa rin. Sa makatuwid, kahit pala manalo ang manok ko, ay baliwala rin. Siya nga! At kahit naman matalo ay mayroon pa rin. Sayang lamang ang kahihimas at kabubuga ko ng usok sa manok. Ako pala'y para
parang baliw na. Teka. Ang liwanagin natin ay ang 20 piso. Teban, nasaan ang pera? Siling, ako man ay natalo din sa pinupustahan sapagkat sa manok din ako nakalaban pumusta. Naku! Lalong nag-blackout! Kumusta ka sa manok ng kalaban? Oo, at alam mo'y, ay nilayan ko ang aking tinali upang siguradong matalo at pumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit kabibitaw pa lamang ay tumakbo na agad nandiyan si manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Talo! Naiintindihan niyo ba ang inyong pinanood? Okay, para mas madali niyo maintindihan, ikukwento ko yung buod ng kwento. Itong si Kulas at si Siling, sila yung mag-asawa sa dula. Sila yung may katamtamang katayuan sa buhay. Si Kulas, nalulong sa bisyong pagsasabong, laging natatalo sa sugal. Isang araw, nanghingi siya ng 5 piso kay Siling. Sabi niya, nangako siya na kapag muling natalo ay hindi na muling magsusugal. Itong si Siling naman, binigyan niya kasi nangako si Kulas na titigilan niya ito kapag natalong muli. Subalit, itong si Siling, palihim siyang tumataya doon sa kalaban. Inuutosan niya itong si Teban na kanilang kapitbahay. Kasi para kung sakali daw na matalo si Kulas, wala pa rin silang talo. Ngayon, muling natalo si Kulas. Muli siyang natalo. Tapos, nawalan siya ng pag-asa. Sabi niya sa sarili niya, hindi na siya magsusugal pa. Titigilan niya na ito. Tapos si Castor na kanyang kaibigan dumalaw sa kanila. Pinayuhan siya na mandaya. Itong si Kulas nabuhayang muli ang loob. Lumakas ang kanyang pag-asa. Ngayon, natusan niya si Teba na tusukin yung paa ng manok ng kalaban. Muli na namang nanghingi si Kulas kay Siling ng 5 piso. Natupad ba yung pangako niya kay si Siling na titigilan niya na yung pagsusugal? Hindi. Nanghingi siya ng 5 pisos. Si Siling tumaya din dun sa kalaban. Ang resulta, parehas silang natalo. Kasi walang nananalo kapag nandadaya. Ngayon, para silang natalo, masaya pa rin si Siling kasi nangako si Kulas noon na kapag natalo siyang muli, ay kakatayin na lahat ng kanyang tinali. Kaya, kahit natalo man sila, masaya pa rin sila dahil, ayun, naging tinula na yung niluto nila. So, ayun yung buod ng kwento. Sino-sinong mga tauhan sa kwento? Cheryl? Mahusay. Ang tauhan sa kwento ay sina Teban, Castor, si Kulas at si Shoneng. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Hanap ang dula. Mahusay sa probinsya. Angkop ba ito sa pinaganapan ng dula? Tama. Kasi sa probinsya naman talaga ang karaniwang nakikitaan ng pagsusugal o pagsasabong. Anong aral ang inyong mga napulot sa dula? Mahusay. Huwag nating iasa sa pagsusugal ang katuparan ng ating pangarap. Kasi sa pagsusugal, walang naidudulot na maganda. Walang kasiguraduhan. Ano pa? Ano pang mapupulot ninyong aral sa dula?
Huwag mandaya. Mahusay. Tapos, ano pa? Huwag mangangako kung hindi matutupad. Mahusay. Ano pa? Tama. Bigyan natin ng atensyon yung mga taong nakapaligid sa atin higit pa sa ibang bagay. Kasi si Kulas, ang pinapahalagahan niya lang, pagising niya ng umaga, hinihimas niya yung manok na niya. Hindi na niya pinapansin si Siling. Puro manok na lang. O. Punta na tayo dito sa pangatlong katanungan. O, angkop ba yung mga linyang binitawan ng ating mga aktor? Oo, tama. Angkop kasi yung bawat linya may kaakibat na emosyon. Saktong-sakto sa mga linyang binabitawan nila. Diba? Palapakan naman natin ang ating mga sarili. Ayan. Nauunawaan niyo na ba ang ating mga pinag-aralan ngayon? Upang mas lubos nating maunawaan ang ating pinag-aralan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kayo ay hahatiin ko sa 3. Bawat pangkat ay may nakatalagang gawain na gagawin lamang sa 20 minutos. Yan, para sa unang pangkat, bumuo kayo ng dula-dulaang kababalaghan, kwentong kababalaghan. Para sa pangalawang pangkat naman, bubuo kayo ng dula-dulaang nakakatawa o comedy. Para sa ikatlong pangkat, bumuo kayo ng dula-dulaang kwentong pag-ibig o love story. Yan. Nauunawaan na ba? Pwede na kayong magsimula. Tapos na ang inyong 20 minutos. Nasaan na ang mga pangkat? Unang pangkat, nasaan na? Maaari na kayong magsimula. Kahanga-hanga ang inyong pinakita. Palakpakan naman natin ang mga unang pangkat. 1, 2, 3. Ang galing-galing nyo. Nasaan na yung pangalawang pangkat? Maaari na rin kayo magsimula. Napakagaling! Kahanga-hanga rin ang inyong pinakita. Palakpakan naman natin ang pangalawang pangkat. 1, 2, 3. Ang galing-galing din. Nasaan na ang mga pangatlong pangkat? Maaari na kayong magsimula. Mahusay! Kahanga-hanga ang inyong pinakita. Palakpakan naman natin ang mga pangatlong pangkat. 1, 2, 3. Ang galing-galing nyo. Ayan. Maraming salamat sa pakikilahok at sa partisipasyon. Lubos nyo nga nauunawaan ang ating pinag-aralan. Ako ay may katanungan. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataong maging isang direktor sa mga isyung kinahaharap ng ating bansa ngayon, anong kayang magiging paksa at bakit? Ikaw, Giancarlo, kung ikaw ay bibigyan ko ng pagkakataon, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong maging isang direktor sa mga isyung pinakaharap ng bansa, ano kaya ang inyong magiging paksa? Mga isyu, ano ba yung mga isyu na kinakaharap natin? Krimen, pangungurakot, trahedya, mga yan. Ayan, mahusay. Palakpakan naman natin si Giancarlo. 1, 2, 3. Maraming salamat sa paglalahad ng iyong opinion, Giancarlo. Ikalawang tanong.
Opinion mo, ilahad mo. Pipili ako ng isang mag-aaral na sasagot ng ating katanungan. Bilang isang mag-aaral, bakit kailangan isa lang alang ang iba't ibang elemento ng dula sa pagbuo sa makabuluhang dula? Bakit kailangan natin yung elemento? Bakit mahalaga ang elemento ng dula? Mahusay! Palakpakan naman natin si Angela sa paglalahad ng kanyang opinyon. 1, 2, 3, ang galing-galing. Salamat at nauunawaan nyo na ang ating pinag-aralan. Magkakaroon na tayo ngayon ng pagsasanay. At ito ay sasagutan nyo lamang sa loob ng 10 minuto. Ayan, kumuha kayo ng isang malinis na papel. Para sa inyong panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan at mali kung ito ay hindi makatotohanan. Tapos na ang inyong 10 minuto. Pakipasa na ang papel sa likod patungo sa harap. Yan, maraming salamat. Para sa inyong takdang aralin, bumuo kayo ng isang maikling script patungkol sa kwentong pag-ibig. Kukolektahin ko yan sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat mga bata.